Morning! Baka pala tayo na kasi natin ng oras. Morning! Wala mga tulog. Morning! Magandang mga naman sa inyo lahat. Ako po minamalas pa rin. Nangyayata ng panahon. Pag wala ko po sa programa, 7 na po programa. Thank you for joining us. As usual, ngayong umaga. Welcome back pala kay Kapo po. Si Kapo po iniiwan tayo. Tuwing araw ng Biyernes, pero balik pa rin sa atin. At of course, sa kaya po natin siya, Maris Mike Alve, ang liga ng mga broadcasters sa Pilipinas. We'd like to welcome you once again sa ating forum. Chairman Mike, nalipat siya sa kayo din hanggang alas 9:30. So kung magagaling ka ng Makati na alas 9:30, paano kasi siya mo? Basta yun parang service na. Sa oras, mga 10:30 na natin dito. Tapos, hindi, nagsunod. Chairman. Actually, may kasi may amoy. Matindi ang namin sa tukulan. Wala na. Sa araw-araw. Diba? Ayaw na ng pagpura. Siguro dati. Nasa tabi. Hindi, gano'n naman ang style niya. Diba? Maraming patikos. Maraming patikos. At maraming maraming gagawin eh. Diba? Tama. Yan ngayon, bagong labanan ang social media. Kung may malaking pangyayari, nasahan niyo pros and cons. Debate, may komentaryo. Ito yung sa Facebook, saka sa mga Twitter. So, ngayon yung banda, meron tayong magbisita na mga espesyal. At mga senatoryo mo sa ating pong bisita ay siyempre ngayon sa ating kita Carmen Ignacio na nakapunan ay nakapit pala para sa senatoryo. Siyempre, bumoto-boto. Baka mamimigay na ng angpaw. Malayo pa ito pa naman. Doña Carmen, ang programa ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Alas 9. Alas 9, makita mo, palitunan. Kaya-kaya pa. Araw-araw na forum. Yung kanyang programa. Nagre-reklamo na si Kaado. Si Ado, ang resident analyst. Namamalit pa ka na ako. Kapag na ng aiba. Si Bale, pagpasok ng mga konsesyos eh. Si Ado. Matagal na yan, di ba? Anyway, ang ating mga bisita ng umaga, of course, sa aking kaliwa, i-reach na po yung introduction eh. Sukin natin dito sa ating broadcasters forum. Legal consultant, ewan ko hanggang ngayon. Hindi natin paulong ko yung kapag ko yun. Pagkakanda ng senador. Ito, ang Consul General na Chinese. At lakas. Balik naman pa ng partido ang nagkalap sa kanya. Baka hindi mo bring alam kasi sa mga kakalingan ay muli ay nasa We need to defend that. Dahil sa kumakata niya siyang area dito sa Quezon City. Namiss ko naman yung galing niya sa pagkanta. At katanggap niya yung sa fancy lawyer. Nasukin natin dito. Sa Attorney Frederick Topacio. Diba? Galing na kanilang tandem so that siguro in the future, pagka may mapagkakataon eh, pumadalawin niyo rin siya sa kanyang gig. At tawag sa mga namang bata gig. Diba? Para siyang gig sa Revelist. Tawag? Revelist Bistro dito sa likod lamang ng Bistro Tomas Murto. Sa likod lamang. Ano ba sa ito? Likod na sirko pala. Likod na sirko. Ano ba station? Scout Lascano. Scout Lascano. Tuwing unang Martes. Tuwing bye-bye tayo. Ano ba? Bye-bye. Magtatawagan niya tayo pag siya. Yes. Kaya, sorry, kami nalulog kami. Okay? Well, again,
Attorney, Larry Gadon. Magandang mga attorney. Welcome sa ating regular na broadcast sa Smolo. Magandang umaga lakay at magandang umaga sa inyong lahat na mga kasama natin dito at sa mga taga-subaybay ng ating mga programa. Thank you, attorney. At yung kung gano'n ako sa iyong speaking voice niyan, mas magaling ang singing voice niyan. Attorney, Larry Gadon. Malagay ko sa kampanya. Sa kampanya, may palaman rin. May lamang, may lamang. Oo, iba talaga ako magawin na magkagaling ko kumanta eh. Of course, sa akin kanan naman, parang reunion of sorts ito sa ating mga kasama sa media. Kasi sa ating mga medyo mahirap na. Hindi na kinakalimutan pakilala ko sa inyo ang Legendary. sa termino na ito legendary. Romeo Maganto. Legendary General. General Romeo Maganto, ang kilalang action man. The best. Saan man siya mapunta, talagang nagkakaroon ng tatak Maganto, di ba? Nagsimula sa patrolman, lumakyat bilang station commander ng Tondo. Tondo, Manila. At doon nagsimula ang kanyang kasinatan kasi hinahamon niya yung mga sparo. Maraming pinangantayan. Oo, maraming pinangantayan. Maraming pinangantayan. Oo. Napunta sa amin sa Ilocos. Sa Ilocos Norte. Pati yung mga NPA doon sa Ilocos Norte, nandang yung tumaray. Di ba? Natuto kumanta na. Napunta sa MMDA, sa traffic. Oo, sa traffic. Yun yung style. Si Sheriff Director. Sabihin, kung mahusay ang mga mahala, no? Pag hindi, sa application. Wala tayong magiging problema. Kaya nagkaroon niya sa traffic na yan. Umalis ka lahat si Tolentino, di ba? Ay may HPG na naman, problema pa rin natin ang gawin yung traffic na yan. Okay, we'd like to welcome Baki, good friend, at kakandidato na Senator, former General, Action Man, Romeo Maganto. Thank you again. Magandang umaga po lahat. Sorry at hindi kasing ganda niyang boses niya pero kasi yung ating boses medyo nasasakop na rin tayo sa camping ngayon. At ako'y natutod, nakita ko lahat ng aking mga old friends dito. Sila na lang dito na. Marami na patay. Ako sasamantalay ko pagkakataon para matin ang broadcast ng forum. Dahil ako dito makikita yung aking mga kaibigan. When I was in the Alpine Service, yung tinawag na program of the Yes, started to rest. So, ako naman, very accommodating sa ating mga kaibigan sa media. Partnership yan eh. Yung police sa media, magka-partner talaga yan. So, sakaling pala rin tayo rito, kami niya Tony, we're on the same political party, lakas. Ay, isa kayo sa nakaprogram sa akin para maayos natin ang ating sa media. So, mamaya, medyo mag-ano ko na yung programa, kung hindi ka marapatin. At asahin pa rin ang aking tulong pag tayo na dyan na, kami na Tony na dyan na sa Senado. Magandang maga, salamat. Salamat kayo. Thank you, Tony. Para sa mga Tony, minaman na. Siguro iba, susunod mo yan. Siguro, diyan na maghanap tayo na ano. Anong araw siya sabi ko, tanda sa amin si Locos. Maghanap na tayo na ano yung... sorry. Yung pepek na kami. Ihawin natin. Kung magaling ang kambing, mas magaling ang malaki. Kinakalang buhay daw na kukunin mo ha. Wala na sa buhay ng kambing, kukunin mo na. Iyon ang ihawin. At mayroon natin. Yung pepek na kambing. Malis na Tapos sila ihawin mo. Hindi mo na papatayin ha. Buhay mo na. We have to close friends with Siyempre, sa matakalan natin. Consul General. Alam niya, istorya. Bakit sabi ko, Palawan, ang mayor ng Quezon City. Mayor Palota. Ako makakala
na bistek, wala na sa kalaban, pero wala na sa kalaban. Tama kasi na sa Jolly naman, among all the cities and towns in Metro Manila, number 1 na Quezon City sa criminality. Di ba? Nakakaya na. Number 1 sa carnapping, number 1 sa criminality, number 1 sa droga. Yan ang Quezon City. Corruption, number 1 din. Corruption. Samantala si Bistek may isi siya. Para walang problema. Okay? Ano? Mapagpalayang araw po sa mga kapatid ko sa media. Uli, ang inyong lingkod si Dario Peralta. Naglakas loob para labanan ng, sabi nila, sikat na mayor ng Metro Manila. Pinakasikat daw siya, si Bistek Bautista. Mamaya po, kung may tatanong po kayo sa akin, may babalita rin ako sa inyo at sasagutin ko po ang mga katanungan. Maraming salamat po ulit. Sila din yung ating mga malis sa media, yung ating mga kasama sa TV. Nakatutog na tayo Berto sa ginagawa sa umaga. Ang transfer ni Berto sa Bilibid na. So that, nandun yun lang sa ating mga kasama. Anyway, ako naman sila. So that, simulan natin. Siguro muna si Antonio doon. Siguro brief rundown ng gusto mo pagsisatruhan ng yung platform sa Senado. Gusto ko yung natatagita. Thank you na kayo. Ako talaga, ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naisipan kong tumakbo ay upang mag-set ng trend ng bagong kultura ng politika na yung mga qualified tumakbo sapagkat reklamo tayo ng reklamo na hindi magagaling yung mga politiko natin, hindi magaling yung mga leader natin, kulang sa eksperyensya, kulang sa talino. Ang problema naman kasi, yun naman mga talagang qualified, ayaw mo tumakbo, nakatingin lang. Kapag may nangyari masama, magreklamo. So I want to set that trend. I want to set a new culture of politics, of immature politics, na yung mga qualified, tumakbo naman, and I want them to be encouraged. So, kahit ako ay hindi sikat at ako ay hindi mayaman at wala akong pondo na magagamit dito sa eleksyon na ito, umaasa lamang ako dun sa mga tao na talagang nag-iisip na rin ng pagbabago. At ang aking pangalawang adhikain dito ay gusto kong ilagay sa tamang role ang Senate, na ang Senate talaga is lawmaking, no? Legislation. Ang nangyari itong past few years, ang ginawa na ng Senate, puro investigasyon. Naging hindi nila role yan. Kagaya na nga lang itong ginawa nila kay Vice President Binay, hindi sa kinakampihan ko siya. Kaya lang, hindi nararapat na mag-iimbestiga ang committee ng ganyan, kagaya ng committee ni Grace po. Tapos, mag-i-issue sila ng resolution na recommending the filing of criminal charges. Ano kinalaman nila dyan? Hindi naman sila mga abogado. Kahit pa ba kung ano-ano pang salita ang gawin nila dyan sa Senate hearings na yan. Iba siyempre ang investigasyon kapag yan ay ginawa ng prosecution department, prosecution service, o DOJ. Kasi sila yung bihasa dyan. Kasi hindi naman nila alam, sa ordinaryong usapan o ordinaryong investigasyon sa committee. Hindi mo naman alam kung yung sinasabi ng tao ay admissible as evidence. Kung papanoorin mo yung mga proceedings nila dun sa Senate, mga hearsay, presumptions, na hindi, pagdating sa korte, hindi naman yun ang tinatanggap. So, ang Senate hindi dapat nagbibigay ng mga resolutions na recommending the filing of... Pero ngayon ang gagawin ng ombudsman. Sasabihin nila, nire-recommend ng Senate pag hindi naman sila nag-file, sasabihin nila, hearsay itong evidence nito, puro haka-haka ito, presumptions ito. Sasabihin nila, yung ombudsman, tamad. O kaya ayaw gawin yung kanyang duty. In the first place, mali kasi. Kung talagang merong anomalya, kung meron talagang mga krimen na ginagawa, may mga violations yan sa batas, ang dapat na mag-imbestiga dyan, yung prosecution service, hindi yung Senate.
Ano nangyayari? Ginagawa nilang circus yung Senate. Kaya siguro, palibasa, kulang sila sa utak. Kaya ang ginagawa nila, puro publicity na lang yung kanilang ginagawa. Ngayon, pangatlong adhikain ko, ito talagang pinaka-mabigat na adhikain ko. Gusto ko sanang magkaroon ng pagbabago na ituwid yung history. Sapagkat kung hindi natin marirealize kung ano yung katotohanan, we will always commit the same mistakes over and over again. Ito, bakit tayo meron DAP? Unconstitutional, winaltas yung pera, mahigit 170 billion na hindi naman nila ma-justify o kung saan ginamit. Bakit mayroon tayong problema sa MRT? Highly technical na maintenance, ipaubaya mo sa isang halos janitorial agency na wala namang alam sa pag-maintain. Kaya naganda, sira-sira yung mga bagon. Yung traffic, bakit nagkaganyan-ganyan? Sapagkat kasi binasura nila yung dating traffic system na binuo during the time of Bayani Fernando, kung saan lahat yan inaral. Yung time and motion study niyan, kung kailan bumibigat yung traffic sa isang lugar. Eh ngayon, sasabihin nila, inayos nila yung EDSA. Inayos nga nila yung traffic ng EDSA. Pero yun naman mga veins dyan, kagaya ng mga Buendia, Ayala, Show Boulevard, Ortigas, Quezon Ave. Grabe yung traffic. Inayos mo yung nandito sa EDSA, yung nandito naman sa gilid, nandiyan din yung traffic. Kasi hindi scientific yung approach nila. Ngayon, bakit tayo may ganyan problema? Yung DAP, unconstitutional. Yung mga nawawalang bondo. Yung napakarami. Kasi, we elected an incompetent president. Incompetent si Noynoy Hindi natural. Yung lahat ng tauhan na ilalagay niya dyan, niloloko-loko lang siya. Bakit ba kasi inilig yan? Kasi, dahil dito sa maling akala, na dahil kasi anak siya ni Ninoy at anak siya ni Cory, dahil sa maling akala na bayani si Ninoy at bayani si Cory, inilig na siya. Yan ang malaking kalokohan, sapagkat kahit kailanman, hindi natin dapat nang baguhin ng Pilipino itong mga history na ito, itong maling akala na hero si Ninoy. Sapagkat siya isang nagbigay ng napakalaking sigalo at isa sa mga dahilan kung bakit na ang pagkunlad ng Pilipinas ay naudlot. Kaya huling-huli na tayo dito sa Asia. Silang dalawang mag-asawa, kasama na rin yung anak. Sila yung dahilan kung bakit na napaka-backward ngayon ang development ng Pilipinas. Bakit ka mo? Take for example, si Ninoy. Si Ninoy, pina-invento niya yung Jabida Massacre. Nung malaman niya na si Marcos pala may plano na to take back Sabah by peaceful means. Magpapadala siya ng mga sundalo doon at mga armed civilians to protect the territory and exercise control and management and therefore exercise sovereignty over that territory. Dahil talaga naman natin yun. Anong ginawa ni Ninoy? Nag-invento siya ng istorya. Inutusan niya yung isang staff niya at that time, si Teddy Boy Locsin ay tauhan ni Ninoy sa Senate. Inamin ni Teddy Boy Locsin nitong bandang huli na, siguro last year, inamin niya na doon sa radio program niya na yung Jabida Massacre ay inutusan lamang siya ni Ninoy na i-invento yung istorya niyo para hindi matuloy yung plano ng Marcos. Isipin niyo yan, dahil lang sa ayaw niyang maging successful ang administrasyon ng Marcos, yung kapakanan ng buong bansa at ng buong sambayan ng Pilipino, yun ang sinasacrifice niya. Kung sana natuloy yung plano ni Presidente Marcos, di sana tayo yung nakikinabang sa langis ng Sabah. Sana tayo ang nakikinabang sa natural resources nito. Pero ano nangyari? Wala. Kasi nga, dahil sa kagagawa ni Ninoy, talagang ayaw lang niya maging successful si Marcos. Pangalawang kasalanan ni Ninoy. Si Ninoy ang nag-facilitate ng meeting between Joe Maciso and Bernabe Buscaino para buuin at itatag ang New People's Army. Kaya nga yan kulong si Ninoy at nasintensyahan ng
death penalty. Rescue 3. Oo, kasi nga, sila yung nag-umpisa ng gulo dyan sa NPA. Tignan nyo na lang, lumabas ngayon ang katotohanan na si Joma pala ang nagpabomba ng Plaza Miranda. Bakit sa kabila ng si Ninoy ang pinakasikat na kandidato sa ticket ng Liberal Party at siya ang front runner doon sa meeting di Avance? Isipin yung meeting di Avance doon sa Plaza Miranda, kaisa-isang siyang wala. Kasi alam niya bubombahin. Bakit nung pagkaupo ni Cory, hindi pa umiinit ang upuan niya sa Malacanang? Bakit pinakawalan niya agad si Joma? Ano ang connection niyan? Dapat na yan ay siya sa atin natin para may correct yung history. Sapagkat hindi po pwede na sa habang panahon ay maging ignorante at mga tanga ang mga Pilipino sa paniwala na yan. Dahil ang mangyayari yan, kahit yung isang aso, damitan mo ng tao at lagyan mo ng pangalan Aquino dito, baka iboto. Dahil lang sa maling akala na ang Aquino mga hero. Sa totoo lang, silang nagpahamak sa development ng Pilipinas. Si Cory, isipin nyo ha, pag-upo niya, binasura niya yung Bataan na nuclear power plant. Nagka-brown out, nagkandaloko-loko ang sitwasyon ng power sector noon. Ano nangyari noon? Nagsilayasan yung malalaking mga factories dito sa Pilipinas. Dahil ang katwiran nila, every year, tuwing magrarally ang yun, tinataas nila sweldo. Sa halip na yung prices ng commodities ang kontrolin, pataas ang sweldo. Nagsipagsara yung mga factories dito na malalaki, kagaya ng Adidas, Versace, Wrigley's, yung malalaking factory, mga Unilever, Colgate-Palmolive, lahat yan nagsisara ng mga factories nila dito. Katwiran nila, ang taas-taas ng sweldo, kung ikukumpara mo sa Asian region, napakamahal ng kuryente. Kinikidlap ng mga NPA yung mga expats nila. Pag hindi nagbayad ng blood tax, ng tax ng people's tax, susunugin yung mga truck. Kaya milyong Pilipino na wala ng trabaho dahil sa bagay na yan. Ang Meralco, tingnan nyo yung Meralco ha. Binili na yan ng administrasyon ni Presidente Marcos. Ginawa na yung pag-aari ng mga tao. Kaya nga tayo noon, nagkaroon tayo ng mga dividendo tuwing end of the year, nakakatanggap tayo ng cheque from Meralco. Bilang share natin, as owners of Meralco, anong ginawa ni Cory pag-upo niya? Binalik niya sa mga location na walang bayad. Yan, alam yan ni Professor Ato. Malaking kapahamakan ang ginawa sa atin ng mga Aquino. And still, binobola, ginagawang mga mangmang at ignorante ang mga Pilipino sila ay hero. Paano nila ginagawa yan? Yung yellow media, every year, piniplay yung February Revolution. Yung kagagawa naman ng Amerikano yan dahil gusto nilang palayasin si Marcos dahil hindi na nila makiktahan. Itong Manila International Airport, isipin mo pangalanan ng Ninoy Aquino International Airport. Ano naman kinalaman ni Ninoy ito? Ang nangyari tuloy, ang image ngayon ng airport natin, lugar ng murder, lugar ng political upheaval, lugar ng simbolo ng political crisis. Kaya napakapangit. Ba't hindi ba ibalik yan sa Manila International Airport? Ito pa isang nakakainis, nakakapag-init ng tubig. Yung Rizal Memorial Stadium. Isipin mo palitan ba naman ng Ninoy Aquino Stadium? Ano naman, ikumpara nyo nga si Ninoy kay Rizal. Ikumpara nyo yung sakripisyo ni Rizal na talagang pusang nagpabaril para lang magising ng mga Pilipino. Parks and Wildlife, ginawa niyang video. Isipin nyo na lang itong NLEX. Yung North Luzon Expressway na yan, ang blueprint niyan ay binuo during the time of President Diosdado Macapagal. Yung plan niya. Ang nag-implement,
si President Marcos ang nagpa-construct. Ang nagpa-extend at nagpalapad yan, si President Gloria Macapagal Arroyo. Hanggang SCTEX, pati yung TPLEX na yan, was done, the planning and the budgeting was done during the time of Gloria. Ngayon, mayroong isang sipsip na bobo at na isang kongresista na talagang namumurang ng hayop. Gusto pangalanan ng Corazon Aquino Highway. Ano naman ang kinalaman ni Cory doon? Diba? Ginagawa nila lahat yan para bulahin, lokohin, gawing mangmang at ignorante ang mga Pilipino para habang buhay tara tayo na tingalain sila na mga hero. At sa ganun, kung sino yung gusto nila idikta na gawin sa eleksyon, eh yun ang mananalo. O, hindi ba malaking kalukuhan yan, malaking panluloko, ginagawa tayong mangmang at mga ignorante hanggang ngayon. Dapat ma-realize ng mga Pilipino yan. Kaya kayo, yung mga nandito na kayo, nakakalamang kayo sa pag-iisip. Mataas ang antas ng inyong pag-iisip. Ipaliwanag nyo ito sa inyong pamilya. Paliwanag nyo ito sa mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kaklase nyo. Ipaliwanag nyo ito para mamulat ang mga tao. Hindi habang panahon tanga tayo. Hindi habang panahon mangmang tayo. Hindi habang panahon ignorante tayo. Dahil kasi, mauulit at mauulit itong pangyayari na ganito, na puro katangahan, puro katarataduan, puro incompetence, no? Eh kasi hanggang hindi nagigising ng mga tao, hanggang hindi nakakawala sa pagkakaalipin ng pagiging mangmang at ignorante, walang mangyayari dito sa bansang ito. Yan ngayon ang isang adhikain ko. Gusto kong iwasto ang ang kasaysayan. Thank you. Napakaraming kasalanan ni Cory bukod doon sa Bataan Nuclear Plant. Napakarami. Doon sa Meralco, sa Petron. Yung Petron, ginawa yan para ma-check yun, para hindi makapag-impose ng mahal na gasolina ang mga Caltex, Mobil, Shell. Kaya binuo ni Presidente Marcos ang Pilipinas Petron. Anong ginawa nito? Binenta. Napakaraming kasalanan ng mga Aquino, kaya pwede ba? Huwag nyo nang gawin, huwag na nila ipilit na mga hero sila. Yan ang isang malaking kamalian. Yan hanggang hindi nagigising ng mga Pilipino sa bagay na yan. Sana, meron yun. Hindi tayo umlan. Thank you. Thank you. Sana samahan niyo ako sa pagpaliwanag dito sa mga tao. That, Thank you, Atty. Thank you. Pinapaalala ko lang sa ating forum, Atty. Hindi bawal magmura. Okay lang, magmura nito. Yung mga putang niya. Ito kagaya na ito tingnan niyo ito, yung BBL. Itong BBL. Itong BBL, isipin nyo. Halatang halata na pakikialam na ng Malaysia ito. Kaya naman yung ginagawa ng Malaysia para maprotektahan niya, hindi na talaga natin maklaim yung Sabah. Ang ginagawa nila, ginugulo nila yung Mindanao area na yan, particularly yung Tawi-Tawi, Gulo. Para hindi na tayo mag-attempt na bawiin ang Sabah. At saka siyempre, pag na-establish ang BBL, kontrolado na ng Malaysia yung gobyerno ng itatatay nila ang Bangsamoro na yan. Pero bakit pinupush pa rin yan? Yan tapos ang sasabihin nila, magkakagulo daw, malaking gulo kapag hindi raw ito ay na-aprobahan. Bakit ganun? Tayo yung bansa, tayo yung sovereign country. Bakit tayo tinatakot ng mga bandido na wala pa nga 5,000 yung mga hayop na yan Alam nyo ba ako, kung ako ang presidente, ganito gagawin ko. Pupuntahan ko sila Iqbal. Pupuntahan ko yung MNLF, pupuntahan ko yung MILF. Kakausapin ko sila. Sasabihin ko sa kanila, pakiusap lang. Tigilan na natin ang karahasan. Tigilan na natin ang panggugulo. Isuko nyo na yung mga armas nyo, makiisa kayo sa gobyerno, resolbahin natin kung anong problema dito, paunlarin natin yung lugar. Ngayon, mapagtuwanggi sila, dahil very insistent sila na sa BBL
babalik uli ako. Maninikluhod ako sa kanila, makikiusap ako. Sasabihin ko, pakiusap lang, maninikluhod ako sa inyo. Makipagtulungan na kayo sa gobyerno. Kung pwede, nakikiusap ako, nagmamakaawa ako, isuko nyo yung mga armas nyo, itigil natin yung karahasan. Pangatlong beses na hindi pa rin niliganwa, babalik ako, luluha ako ng bato at dugo para lang makiusap sa kanila na itigil na yan. Ngayon, pang 10 beses kong gagawin yan, luluha ako, maninikluhod. Pag hindi pa rin sila sumunod, pang 11 punta ko ron, dadalhin ko ang buong lakas ng sandatahang Pilipinas. Papatayin ko silang lahat, bata, babae, matanda, uubusin ko yung lahi nila, pupulbusin ko, susunugin ko yung mga bahay nila, yung buong banyo nila, susunugin ko. Papatayin ko pati daga, ipis. Papatayin ko silang lahat. Buburahin ko sila sa mapa ng Pilipinas. Pagkatapos ng lubuhan at dugo, ayaw nyo maniwala. Mga puki na inamindot kayo mga putang ina nyo. Papatayin ko kayo. Ubusin ko talaga dahil wala akong ititira. Bakit? Pati bata, matanda, babae, kailangan ubusin ng lahi. Ilan na naman yung mga putang inang yan? Ilan na yan? Wala pa silang 10,000. Ginugulo nila yung buong Pilipinas dahil dyan. Uubusin ko sila. Willing ako. I am willing to sell my soul to Satan. Hindi ba ay masulog ang kaluluwa ko sa impyerno, papatayin ko sila lahat. Papatayin ko lang ang Pilipinas. Mabuhay! Ano si Duterte? Pakinggan naman natin ang... ito, marami ng pinatay ito. Hindi na marami mga minula, kundi marami na pinatay. Ito ang susunod mong sasalita. Lakay, idol ko yan. The legendary general, kahit na sa loob ng tubig, bumabalik eh. Diba? Ano pelikula mo yun? Tawag ito, Leon na Manila. Ang Pagado at saka yung isa ba? Tomagan. Tomagan nun ba siya? Sparrow Hunter. Ayaw yung Sparrow. Kasi yung Sparrow Hunter eh. Kilala mo si Duterte nun eh. Kinadya ko yung girlfriend mo lumabas doon eh. General, Romeo Magato, sir. Ano naman nakasaan natin sa inyo? Pag ikaw ay panaling makalunto sa Senado. Thank you so much, Rolling, at kay Atty. Marami din akong program of government. That will be based on 5 articles. Article 1 hanggang 5. Article 1. Di ba yung sinasabi niyang pag hindi kayo sumunod sa general, sa kanya ay tatanggalan ko kayo ng rango at ipaparoday ko kayo ng walang paglilitis. Ako naman, kasi nag-experience ko in the government for 31 years. With outstanding 31 years. Walang absensisyon. Tuloy-tuloy. Tama na natatanda ko kasi baka sinila ko dyan. Tama ka, walang absences kasi kahit nung Chief of Police, Chief of PNP si General Lacson at ikaw ay pipilay-pilay na. Diba? Kasaksiyan mo yan. Kung paano ka sumama sa exercise. Diba yung pinag-exercise ng mga polis? Parang lumit na mga tiyan, diba? Kasi dyan lang, gano'n na eh. May kapansanan na, pero talagang makita mo kasama sa tuwing umagang exercise. Independent democracy of this country in 1987 and 1989. Actually, I was promoted on the spot in 1987 and 1989. Pero yun, natamaan ako rito sa kanilang hanggang ngayon. Nakita niyo pag lumakad ako, medyo ka. Pero sabi ko nga kita nili, magkumpare pa kami ngayon. Kaya ako naligo, napatayin ako ng panahon ngayon. So, because yun ang papel ko para sa ating pamanahan. Kaya, we have to defend democracy. Ngayon, kung ako naman ang nakapatay siya, pasensya ka din. Ano ito naman yun? Oo nga. Kaya, General, wala na pag-usapan yun kung sino talagang tumangkin sa'yo. Hindi na. Hindi na ang service. So, matuloy ako. Artikulo 1 po ay
all peace and order. Yes. At ako may slogan yan. Alam mo, sa ngayon, tama yung sinabi na ito na nagiging frustrated, no? Disappointed ang ating mga kabayan. Because of what is happening now. Patay dito, in tandem, at pati mga batang manilit, narinig, no? Kaya, ang traffic natin, ganyan. So, etc. Maraming problema. That's why, ang slogan ko dyan, at maraming kriminal. Kaya, I have the warning to them. Sa artikulo 1 ko, kayong mga kriminal, mga drug pusher, mga mandarmbong, kawatan, at mga pusado sa gobyerno, at may mga nagpa-planted ng bala sa ating mga OFW, ay may tamang paglalagyan ng kamagan. Yan, artikulo 1. Hindi naman sinabi papatay sila. Paglalagyan lang. Tamang paglalagyan. Pwede ko ipakulong. Rampa. Pwede Irampa. Alam nga, artikulo 2 ko, ay ito naman. Ididepensa at ipagtatanggol ni Maganto ang ating teritoryo. Pambansang teritoryo. Katulad na sa akin, sinabi na ni kanina, yung voice frequency na inago na kinukuha ng China. So, kailangan, ito kasi isang balik. Because voice enough, strong enough, para malaman ng mga invaders nito, yung mga nangago ng teritoryo natin, na tayo, it's like God Andre Bonifacio na pwede niya kahapon, inidulo ko bilang bayani natin at si General Luna. Dahil nagpakamatay sila para makuha natin yung kasarinlan natin at ang dependensya natin. Lahat na sa mga kasira, sa mga Amerikano. Bakit niya natin tayo gawin? So ngayon, we should be modern heroes to our people. We have to defend them, we have to protect them. Otherwise, we will go to nothing. At ang aking artikulo 3, economic improvement in this country. Na nakikita natin, naghihirap ang ating mga magsasaka, ating mga local businessmen. May mga investors nga tayo, pero ayaw pumasok because of corruption. Na hindi kukuha na ng permit, kapag-utawag na pahirap. Ikaw man ang investor, paano ka papapasok sa isang lugar na yan para makatulong, para ma-develop na ang mga Pilipino ay huwag nang pumunta abroad. At pagka nandoon sa abroad, kung minsan mga loko-loko yung employer, kahit na walang asunto, ayaw lang paalisin, maalisin na yung domestic helper, bukas ang bahay doon. Kaya nila, ay ginagawa na ng istorya, ginagawa na ng kaso para ma-detain. And one of my proposals, this will be paid that will introduce this evening. However, that all Filipinos abroad, either they are documented or not, should be protected by our government. And that is mandatory for the government. Hindi, kahit na sabihin natin undocumented, nagpapadala ng talan dito yan di ba? And then, inaawas ng taxes yan. So, they are contributing something for our economy. Di ba? Kaya ang hirap, pagka nagkaroon ng asunto doon, pinapabayaan na, lalo na kung sabihin nila, may kasalanan yan. Either that guy, that Filipino OFW, ay may kaso, ilaban ng ating gobyerno na kung mapatunayan talaga nagkasala, then let me. Ayaw kanila ng batas doon ang masunod. Pero, as much as possible, government should do something because that is Filipino citizen. Ang requirement lamang ng mga tao yan ay sila ay Filipino. Di ba? And then,
my fourth article 4. We have to modernize our transportation and communication system. Tingnan naman natin ang nangyari sa MRT, nagre-reklamo ng tao. Kasi pakakpak yan. Nalidelay and travel. Ang LRT natin, ganyan din. Araw-araw natin. Yung mga sasakyan ng papawin natin sa pandagat, nagkakaroon ng problema. And it needs to be improved. Gawin natin. Kami ni Atty. At pag kami binala dito, magkakatuwa kami ito. Isulong namin ang programa niyan. And then, my last Article 5, Article 5, the dignity of a Filipino ay kailangan ibalik. Because in your debt, the only wealth that you can bring in your debt is your dignity. You could never bring with you billion of pesos in your debt. Kundi yung dignidad mo lang. At katulad na nangyari nga, katulad sinabi na Tony kanina, na because of Cory, because of Ninoy, naging Pangulo si Ninoy, because of the dignity of his parents. So, ibalik natin yun. At dyan palagay ko, sa 5 adhikain na yan, na pinangalanan ko, Artikulo 1, Artikulo 5, it encompasses my program to give welfare at anuwag naman ang buhay ng ating mga kababayan. So, yan ang aking programa at makakaasa kayo. Katulad nung ako'y nasa servisyo, in all my assignments, I've been the outstanding officer of the year. I am now in the Hall of Fame. I was the only officer who got 7-time awarded the 10 outstanding policemen of the Philippines for 7 times. Next is Mayor Lim. He has 3. Lacson has 1. Praying has 2. Ako, ito. Wow. Hindi naman siguro mas isa educational attainment. Pwede ko sabihin overqualified na ako. I have my PhD, I have my master's degree, I have my bachelor's degree in law and criminology degree. So, preparado tayo dito sa nito. Bukod pa sa Taga-Mindanao din ako. I was born in Tokyo, South Cotabato at nag-iisitan ako sa Bulacan. I have 3 movies. Yung binanggit ni Rolling kanina, Leon na Manila, Target Maganto, and Tumagan. Portrayed by Bong Emilia, Ronnie Ricketts, and Sisto Nialarcos. I have 45 medals. I got the Distinguished Conduct Star next to the Medal of Valor. I have 45 medals. Sabi ko nga, pag inilagay ko sa dibdib ko, baka lang yung informe ko. Nasa dami. At yun, nakuha ko, hindi sa... Ako ano tawag nila ito? Siya, yung umupong lang sa upuan niya. Armchair. Armchair general. No, I'm not. Ako'y hands-on sa operation ko. When I was assigned as provincial commander of Ilocos Norte, I was able to convince the NPAs to surrender. And I give them jobs using my influence, my position as provincial commander, my friendship with the politicians, and I made teach children, scholars. I have 500 scholars, sons and daughters in peace. Si Consul Nicolongan General. Hindi doon sa at yan ay nakatulong ng Thank you. General Romeo Maganto. May Atty. Gary Katulungan. May General Romeo Maganto ka pa, ano pa hanapin mo? No?
mga achievers na dapat ay isulong natin sa Senado, sayang ang kanilang mga kakayahan. Hindi natin sila makikita sa Senado. May dumating tayo ng ninong ng, of course, forum, broadcasters forum, outgoing congressman. No? Outgoing congressman, pero sinabi niya kahit na wala na siya sa posisyon, next year and the next 3 years ahead of us, ay patuloy pa ito yung dadalawin dito sa ating forum. Vice Chairman ng Finance Committee, Appropriations Committee, sa Senado, sa Kongreso, Congressman Emil Ong, a CPA and a lawyer at that. Malalagyan ng appropriation, Christmas party. Mamaya na yun. Naunahan mo di ba? Anyway, total sinabi ni Doña Carmen Hong Kong, sa persisting yung aming party. Oo nga. Sa lahat, bago ka, Congressman, pagsasalita ko naman si Leon. Ang Leon ng Quezon City. Ang Leon naman ng Quezon City, ang naghahangad at ibagin ang bistek. Bistik lang yun. At malaman natin kung ano ang mga dahilan kung bakit ka tatalunin si Mayor Herbert Bautista. Leon! Magandang araw ulit sa inyo mga kapatid ko sa media. Nahihiling sana ako dito sa dalawang makikiting na senatorin po natin si kay Atty. Gadot at saka kay Gerald Magato. Kaya sa balak nilang quote-unquote pagpatay yata at pagmumura, pakilamin nyo na po yung mga trapo dito sa Luzon, Quezon. dahil kailangan talaga, nauso kaya yung mga politiko ngayong matatapang. Tanda ko, ako lang ang matapang Kumarami, katulad sa ngayon ko lang nalaman na si Atty. Gadot pala napakatapang na tao. Akala ko si Gerald Magato lang Sa pala may natatangong katapangan at lumitaw ngayon. Kaya sabi nga nila, Leon, hindi mo ba pwede palitan yung Leon mo? Napakatapang ng dating mo Kaya sabi ko yung pangalan ko, mapapalitan. Sa totoo lang po, ang inyong kapatid na Leon Pirata ay talagang matapang. Pero matapang ako doon sa mga masasamang elemento ng ating lipunan. Katulad nito, ang sabi po ng mga nakaraang pag-ikot ko, tuwa-tuwa po sila dahil umuho ko kasi dati na walang kalaban si Mayor Bistek. Kaya maraming nalulungkot, lalo na nung umikot ako. Hindi pa naman ako nakakampanya, nagpapakilala pa lang. Umikot po ako sa 204,000 families na i-demolish pa dito sa Luzon, Quezon. Nung nalaman nilang merong lalaban kay Bistek, tuwa-tuwa sila. Kaya unti-unti po umuugong na may kalabang ngayon ang isang Bistek. Kaya marami na rin natutuwa dahil yung balitang walang lalaban nagpalungkot sa kanila. Pero nung nalaman nilang may Leon Peralta na lalaban sa isang popular na mayor daw, popular pala siya sa pag-iikot ko, popular pala siya sa tinatawag na modelo ng maraming tinatawag na palabak na droga dito sa Luzon, Quezon, palabak na kahirapan, pagpapabaya sa mga senior citizen. Mga modelo pala siya nun sobrang dami na i-demolish kahit wala pang tamang relocation site. Kaya siya pala ay sikat doon sa pagkamodelo ng mga nasabi ko. Kaya maaaring kinakabahan na ako. Minsan, gising ako ng umaga, dinising ko yung misis ko, si Dr. Peralta. Sabi ko, kinakabahan ako, Doktora. Ba't ka na magkakabahan? Matapang ka naman. Hindi, kinakabahan ako, baka manalo ako. Dumarami ang nag-iimbita sa aking mga organisasyon. Totoo yung kapag ko yun talagang kinakabahan ako, baka manalo ako. Malakasan talaga ng loob.
Ayun lang po, at kung may tatanong po kayo sa mga plataforma ko, tungkol sa mga nabanggit ko kanina, pwede ko pong elaborate at maibigay ko po yung mikropono sa iba pa nating Sita. Buhay ka, Leon! Buhay! Leon ng Quezon City. Ayun, ang Quezon City. Leon ng Quezon City. Bago po yung ating open forum, magsasalita muna ang ating isa sa mga ninong dito sa forum namin. Emil, thank you, Vic. Ano ba pati yung issues na gusto nyo komentarayhan? Rivali po, nag-disqualify si Grace po. Ayan, Yung pagmumura ni Nico Duterte. Thank you, Vic. BBL. Yung BBL. Yung PDP laban. PDP laban. Information bill. Okay. Sige po. Go ahead. Go. Well, it's still not final, no? Sabi nga ng abogado ni Grace po, kaibigan ko rin si Atty. Lutz Garcia, na they are going to definitely appeal it sa committee in bank, no? And they have good reasons. No? Alam mo naman mga abogado, may kanya-kanyang legal paraan, manuver. To me, I respect the point of Atty. Garcia in the first place yung sa residents, no? Parang ano na yun eh, yung napag-debatihan na yan sa Senate, no? Yung Senate Electoral Tribunal have ruled that the residence requirement hindi na valid as an argument because the Senate Electoral Tribunal has ruled to qualify here on the issues of residence. On the issue of citizenship, I think the Senate failed to decide on that, no? Parang wala pa. Except yung final na nga ng yung 3 justices, nagsabi din na she's not a natural born, no? Kasi yung strict definition ng natural born, that you have not performed any act or action in acquiring your citizenship. In the case of Grace po, nag-renounce yan, no? Renunciation is an act, no? Kasi to be natural born, hindi ka pwede mag-naturalize, hindi ka pwede mag-elect. You did not perform any act in acquiring it. So dyan medyo mabigat yung argument dyan na dapat gawin ni Atty. Garcia. But I respect always the right to appeal. Then after that, they will still go to the Supreme Court. Baka makagalang pa yan, no? Parang sa akin, sub-judice, pag mag-comment ako, I'm also a lawyer. So let it be na lang sa proper authority, the Communicating Bank and the Supreme Court. I respect the rights of everybody to run. Kung sa akin lang, yung resident 6 months naman lang eh, hindi na ba pwede yan i-consider na 10 years na rin, no? Then, on the principle of estoppel, no? Mayroon tayong tinatawag sa principle of estoppel. When you fail to contest the citizenship of Grace po, when she ran for senator, parang stop na tayo dyan eh. You tolerated it to serve our country as a senator. Hindi ba dapat mag-apply din dyan yung principle of estoppel that we already tolerated him to be qualified senator? Dapat huwag na questionin yun. Let the people decide. Yun ang akin, no? Let the people decide. Hindi natin yung Supreme Court. Wala po. Hindi natin yung Supreme Court. Inaano na nila ngayon. Dinidebate na ng What if the Supreme Court fails to decide on the issue? Well, pag ang Supreme Court kulangin ng oras at hindi makapag-decide then mag-election, I would rather uphold the decision of the people. Yung box for box B, na the will of the people is the will of God. Although, maraming nagpigiling-iling na hindi daw dapat gano'n. No? Kasi we have laws and we are supposed to be a nation of laws, no, not of men. So dapat ano ba ang purpose ng batas? Di ba dapat sundin? So yun nga. So kailangan din, we have to respect the law. Whatever it is, we have to abide with the legal provision kung ano ang dapat, no.
We have many good laws. Ang problema lang, maraming hindi na susunod, hindi na i-act. Number 2, yung pagmumura. Bawal natin buksan ang questions. Yung pagmumura ni Duterte. Well, si Duterte, yung kanyang pagkandidato, debatable din. Una-una, nag-file siya ng mayor. Under the Comelec rule, you can withdraw. But you cannot apply or file for another position. Nag-file siya certificate of condition as mayor. Pwede siya mag-withdraw. Pero hindi ka na pwede mag-file for another position as president. So, mayroon din yan, questionable yan. No? Halimbawa, my brother, nag-file governor. Then gusto niya mag-congressman, hindi na siya pwede mag-withdraw and file for congressman. That is not allowed under the Comelec rules and procedures. Then another thing, yung kanyang sinusubstitute, si Nino, hindi naman nag-file din ng position for president. He filed a position for mayor. O Pasay. Or Pasay. So kung mag-substitute siya, si Duterte mag-substitute as mayor ng Pasay. Pwede. Pwede. Ang residence daw. Then another thing, Nino was ruled by the Comelec as a nuisance candidate. If you substitute a nuisance candidate, then you are also a nuisance. Hindi po ba? Logically ba? So talagang marami pa rin problema si Duterte. Yung sa Papa, well, nag-ano naman na siya dyan lakay, na he is not referring to the Pope. He is referring to the Traffic. authority that enforce the traffic. Parang kinurek na niya yun. Pero sabi niya, kung ang Papa daw mag-decide na hindi dapat siya kumandidato, we will withdraw. Yun ang kanyang last statement. Alam mo naman si Duterte. Ako, I firmly believe from the very start that Duterte is definitely running. Yeah. Marami lang siyang pakulo para mapag-usapan. Para hindi siya tigilan sa pag-uusap. Magaling yan, magaling. Tama yung kanyang sinasabi dahil magaling. Kaya ang ginanap si Leo, gusto ko si Leon Ferranta. Gusto ko pagbigyan natin ng mas maraming time magsalita. Dahil siya po ay kandidato. Now, and I wish him the best of luck. Leon ng Quezon City. Meron lang po brief reaction siya kanina doon. And then we'll open the table for questions. Gusto ko i-welcome ang ating director na si Raul Bertodado na wish natin for solo. Kaya lang ulit tayo dinalo dito sa ating board. Raul Bertodado, GMA DCW. Ayan. Kaibigan din dyan Romeo Maganda yan. Kaya na pa. So, ulit muna, brief reaction. Gusto ko lang sanang magbigay ng konting komento doon sa mga tinuran ni Congressman Ong. Yun naman ay aking ginagalang ang pananaw ni Congressman Ong sa bagay na tungkol doon sa kandidatura ni Grace po. Ni Grace po. Kaya lamang, hindi ako naniniwala na there is stoppel against the Constitution. Meron naman general provision ng batas na kung hindi ito ma-implement, halimbawa na nakaligtaang implement, it doesn't mean na hindi mo na ito pwedeng i-implement. Yung presumption ng being a natural born cannot overcome the specific provisions of the Constitution. At ito ay maliwanag na posisyon ng tatlong mahistrado ng Korte Suprema na puro mga well-experienced and talagang mga napakalalim at napakalawak na nalalaman sa batas kagaya ni Justice Carpio, si Justice sino nga yung babae? Si Lourdes Castro. Na ang sinasabi nila doon na yung presumption ng a foundling to be a citizen of the country where it is found cannot overcome the specific provisions of the Constitution. Ngayon, yung tungkol naman doon sa residency, ako ay naniniwala na kung kulang ng 6 na buwan yan, pwede mo nang pagbigyan. Para saan pambatas kung palagi mo nila sasabihin na yung kulang pwede na pagbigyan. Halimbawa, ikaw,
nahulihan ka ng 100 kilo ng ang 100 kilo ng marijuana, pero nung tinimbak 96 kilos na ito, kulang ng 4, pwede mo masabihin, huwag mo na ako prosecute, hindi naman naman pala 100 yung nahuli mo sa akin, 96 lang eh, pagbigyan mo na ako. So kung palagi natin gagawin ganung hindi ka masusunod ng batas. Ito sa bagay nito, pinag-uusapan dito ay konstitusyon. Hindi ito basta isang municipal law, ordinance, or special law, or executive order. Ito ay isang framework of the very framework of our government, constitution. So there can be no spoken. The principle of spoken cannot be applied against the government. More so, particularly with the constitution. Pero bukod dun sa bagay na yon, kahit halimbawa, aside from the issue of being a natural born or yung citizenship, ako ay hindi naniniwala na karapat-dapat si Grace Poe na ihalag bilang presidente. Unang-una, wala siyang kaalaman. Napakakulang ng kanyang eksperyensa. Wala. Siguro nga, baka mas qualified pa tumakbo sa kanya isang mayor ng isang lungsod. Sapagkat sa experience, nakita nyo, alam nyo sa Senate, ang ginagawa dyan ay lawmaking. Doon naman sa, kahit nga dyan sa Senate, in the matter of lawmaking or legislative duties, meron ba siyang nagawang maganda? Wala. Ang tayong ginawa na umingay, yung nag-recommend siya ng filing of charges against Binay, which should not be. Because I have explained, ang pag-recommend dapat ng pag-file ng mga kaso, yan ay nararapat na trabaho lamang ng prosecution service. Sapagkat ang mga hindi abogado na kagaya ni Grace Poe, hindi nalalaman kung ano ibig sabihin ng admissible evidence, ano ang hearsay evidence, ano ang presumptions, yan ay hindi nila nalalaman. Bakit narinig lang nyo na gano'n yung sinasabi nitong hayop na mga witness na yan? Sasabihin nila, guilty na agad. I therefore recommend the filing. Sino siya? Sino siya para masalita ng gano'n? Abogado ba siya? Ano ang tanging experience niya sa buhay? Maging NTRCB chairman. Pwede ba? Ipa-debate nyo nga sa akin yan, dudurugin ko yan. In all aspects of the law, knowledge. Politics, law, economics, dudurugin ko yan, ipapahiya ko yan, gagawin mo siyang parang langgam, nakahiya-hiya. Hindi dapat iboto yung mga ganyan. Una-una, nagsasamantala siya sa katangahan at kabubuhan ng mga tao, ignoranting mga tao, ginagamit niya ang pangalampo. Samantalang siya ay Amerikana, asawa ng isang Amerikano, American citizen. Ang mga anak niya, American citizen. Paano mo gagawin presidente? Ang isang bagay, ang isang tao na kahit yung pamilya niya, hindi siya pwede iboto. Huwag na tayo magpakatanga, mga ignorante, mga bobo. Kaya pang nangyayari sa Pilipinas, dahil kasi yung mga may nalalaman, tinotolerate yan. Talo na si Duterte. Oo. Tinotolerate yung mga ganyan. Porque magsikat siya, porque sikat yung tatay niya. Ito kagaya lang nito, iniklaim nila nanalo si Fernando Poe. Bilangin natin ngayon kung talagang nalalo yun hindi. Marami sa mga tao, marami sa mga Pilipino ang hindi nagpapabola sa ganyan. Example na lang, nung nakaraang eleksyon, sinasabi nila lahat ng Pilipino ay panig sa mga Aquino. Malaking kasinungalingan yan. 38% lang ang nakuha ni Noynoy. Ang 62% napunta sa ibang kandidato. Ano ibig sabihin nito? Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng Pilipino ang bobo at mangmang. Kaya lang kasi pinipilit ng media, lalo na itong yellow media, at saka nitong evil society, na mga hero-hero yung mga yan. Tapos ngayon, uulitin naman. Gagawin naman dito kay Grace Poe. Anong nalalaman ng babaeng yan? Sabihin nyo nga sa akin. Okay. Ipag-ibati nyo sa akin yan, durugin ko lahat. Ipapalabas ko tayo na saksakan ng buha yan. Okay, sorry. Ako, hindi pa nagsasalita sa pagkasalado dyan. Wag na, wala pagsalita niya. Sa pagkasalado dyan. Tapos tayo. Dali na para makapag-relax tayo. Relax muna. Relax, Dolly, relax.
At the same time, bago mga questions. Yung kandidato for president sa kanyang kampanya, sabi niya, yung putang ilang mga bago-bago pasada kaya, aki pa sa semento. Yung putang ilang mga bukid na yan, aki ipapaararo. Yung putang ina mga... Yung mga putang ina. Bukid na yan. Pagpapatayin ko yan. Diba? Yung putang ilang traffic na yan, aki ayusin. Ano masasabi nyo? Sabi sa audience. Bago yan, putang ina presidente na yan. Ay nga pala, gusto ko pala i-dagdag ito. One of these days, I am going to launch the Duterte Marcos tandem. The official Duterte Marcos tandem will be announced one of these days. And I am going to spearhead it. Meron akong grupo talaga. In fact, we have already uploaded our FB several months ago. And as of now, napakarami ng gustong mag-member sa amin. As of now, we have already 12,000 members. And maraming mga local mayors and governors na kumukontak na sa amin to join us. Ito ang talagang ito ang talagang totoong magiging tandem, Duterte Marcos. Okay. And of course, Atty. Larry Gadon. And General, yun yung Maganto, the legendary. Alam na talaga ako, nananawagan din sa inyo. Iboto natin si General Maganto. Ang isang mga taong kagaya niya ang dapat na iboto niya sa Senado. Okay. Marunong, edukado, man of action, man of accomplishments. Ako, napakaliit kung ikukumpara nyo kay General Maganto. Pero ako, nandun naman sa akin yung espiritu ko bilang maglingkod sa bayan. Okay. Kaya ako nananawagan muli, itulungan natin si General Maganto. Napakahusay na tao niyan. Idol ko yan eh. Jimmy. Magandang bago po, Atty. Atty. Larry Gadon. Sir, release lang ako ng konti. Magandang bago po sa inyo. Jimmy Mendoza from DCRC Radio. Sir, bilang nakakaalam sa batas, hindi lang ako ng opinion sa inyo. Nakatula si Pemberton na 6 or 12 years pagkakulong. Pemberton. At sa Bucor siya dadalahin. So gumawa ng legal opinion ng DOJ. Bakit sabi ganon, doon na lang daw siya pansamantala sa ISAP, sa Kapwa Binado. Sa tingin nyo, lumabag ba sa batas ang DOJ? At hindi nasunod yung batas dito sa ating bansa at nasunod ang mga Amerikano? Mali talaga yun. Dahil doon sa ISAP. Sapagkat siya ay lumabag sa criminal laws ng ating bansa. Ang dapat dyan, kung sinasabi nila na merong treaty ang US and Philippines on how prisoners should be treated, ang dapat na gawin na proseso dyan, sundin muna yung batas. Ikulong siya kung saan dapat ikulong. And then, after that, mag-file dapat ng petition ang DOJ o kaya yung OSG sa Supreme Court to give spirit to the treaty. EDCA? Oo, dun sa EDCA. Oo, dapat ganun dapat ang proseso. Hindi yan dapat automatic na ipapatupad mo yung ganun. Dahil unang-una, sundin mo muna yung batas. Kailangan sumunod muna tayo sa tinipitan ng batas. Eto, may tinatay ka, kulong ka. Hindi sabihin, sir, yung DOJ parang binaliwala niya. Yes, binaliwala. Bakit? Binastos niya yung batas. Binastos niya talaga. Bakit? Ang dami naman binastos na batas ng DOJ. Itong sa administrasyon na ito. Ito nga mahirap dito sa administrasyon na ito eh. Wala nang rule of law na yan eh. Ang dami nila, example na nga lang, yung kay GMA. Diba? Wala namang ebidensya. Pero pilit na nilang kinukulong. Itong kila Bong Revilla, silang dalawa lang pinag-initan, silang tatlo lang. Kaya samantalang kung tutusin, mas malaki ang mga nakulimbat ng iba na mga kasamahan nila sa partido. Pero kahit na walang investigasyon na ginagawa, walang prosecution na ginagawa. Diba? Hindi naman sinusunod dito ang rule of law eh.
O yung MRT, i-award mo ba naman sa isang janitorial? Halos isang janitorial agency lang ang function ng mga ano na yan eh. Ikumpara mo naman doon sa ano nga ba yun? Sumitomo ba yun? Sumitomo. Oo. Na talagang eksperto sa pag-maintain. Tinipid ang budget. Hindi tinipid ang budget. Malaki nga yung budget, kaya lang hindi napupunta sa tamang paglagyan. Dahil ang pag-maintain ng MRT hindi lamang sa paglilinis. Ang parang nakakonsentrate na sila sa pagwawalis, pagpupunas. Hindi yan. Janitorial yan eh. Iba yung maintenance ng mechanical. Mechanical ang dapat. Oo. Good morning po. Tatanong ko lang kay General tama-tama. Kasi sa totoo lang, sa dami po ng mga na-attendan pong mga ganitong forum, kayo lang po ang narinig ko na medyo may aayusan sa media. Dahil kayo po ay tinutukan din ng media, naging darling of the press po kayo. Alam nyo, sa totoo lang, daming problema ang media din. Kahit na po sabihin natin, lahat po kami nangangailangan ng balita. At ang nagpapatunay po niya, si Kuya Lakay, na isang magaling na tao, na media din yung medyo gumiba. So ang punto ko lang dito, ano po ba yung tututukan nyo sa larangan ng media? Kasi ang dami na hong naluklok na mga taga-media din, na yung kapwa-media, hindi naman po natulungan. At iba po ang naging trabaho ginawa nila. At wala po akong natatandaan na mga naging congressman na taga-media, naging vice president na taga-media, na tinutukan yung pangangailangan ng media kasi tao din naman ho kami. May mga pangangailangan kami. At marami hong nangamatay na media na parang wala hong naging magandang tinunguhan, wala hong naging magandang serbisyo na kapalit ng kanilang pagsasakripisyo. General. Well, ang isang isip kong poster dyan, yung freedom of information, hanggang ngayon, di pa ata na-aprobahan. At inaharap mga kanya. So, that laws of the past. At isa ako sa mga magiging kakampi nyo. Dahil ako naniniwala na kailangan pag ikaw na sa public service, ay may karapatan ng media para alamin. That's the rest of the public life. Katulad nung ako na sa servisyo, pinagbawalan ko ang aking mga pulis na huwag nilang deny sa media ang pagtingin sa kanilang police blatter. In fact, I really want this officer from Makati when he refused to allow a media or a reporter para tingnan yung police blatter. Narinig ko siya immediately. I take action immediately. Ba't mo ka ako tinatago ang public document? Kaya ba siguro may mga karabuha ka dyan. Kaya nagsumusa yung media. Okay. General, may incident po. I don't know kung aware po kayo sa nangyari po sa media ng Marikina. Kasi actually marami nung sa Amerika na media practitioner na nagsasabi sa akin, Juby, never kang pumunta sa Marikina. Dahil ang mga media kagaya ninyo, patay ka doon. Anong masasabi niyo sa nangyari sa sitwasyon? Alam ko aware kayo doon. Thank you. Yes. Yung occasion ng police na allegedly medyo sinaktan ka niyo sa DCRS. Alam mo, it has to be immediately acted by police command. That guy should be punished, disciplined, and immediately relieved from his post. Doon sa pagiging disappearan sa yung tao. Dahil parang na-offend siya. Ikatanongin niya siya. Hindi na dapat itolerate yun. If I'm commander of the time, policeman, nagtanong ako ito, parang hindi pwede yung ganong occasion. Ikaw, that's why when I was in the Manila Police, I initiated this program
program na Smiling Cup. Smiling Cup, ako nag-upusan yan eh. Na kung sino man makitang pulis na nakangisi, lalo-lalo na pag ikaw peace officer, at pagtanggap mo na sa mga biktima, yung nagpapablatter, at may nakangiti ka, ibig sabihin, nagiging malapit sa iyo ang biktima, yung complainant. Kaysa sa nakasimakot ka, katulad malagkakot ka yun. That's why I give them 5,000 pesos every Monday during our flag raising ceremony. Kahit nakakubungan kayo, mumimiti kayo. Para sa kayo ni pagkatiwalaan kayo, mapalapit kayo sa tao. Anong purpose natin? Kasi pag-teacher na. Tayo nagsisilbi. Hindi tayo, we're not master of people. We are servant of people. Kaya yan. Pero ako may plano para sa media. Because one of my advocacy is the increase of pension of all government employees, retirees, retired members of the armed forces, PNP, NBI, and all law enforcement agencies. And that will include also senior citizens and media. Dahil kayo, galing naman sa mga private, ano yan, company. Pero, if there is a law, na nag-uutos sa inyong mga employer o sa inyong mga mayari ng mga kumpanya na yan, ay susundin nila na increasean ng inyong pensyon o increasean ng inyong supervision pay. Kahit na not so much amount na makapag-ano naman during your retirement. Thank you very much, General. Si Atty. Larry Gando na lang, kuya. Kasi si Atty. nanibago ko eh. Actually, napakabait na tao niya. Hindi yan sanay mo muna. Nagulat lang ako today. Parang nauso. Hindi. Gusto ko lang si Atty. Baka pag mag-guess siya sa akin, Atty. huwag kang gano'n ha. Kasi puro mga bata yung listeners ko. Ayoko naman na mahirate yung mga taong bayan na puro gano'n, nagiging joke ba. But anyway, alam ko yung puso ni Atty. Atty, yung po bang punto ninyo, kasi maganda yung mga tinalakay ninyo, no? Sa inyo pong sarili, sa pagsakaling senador na kayo, ano yung una-una ninyong tututukan para sa ating bansa? Kasi importante yung pinaka-tatak ninyo na matatandaan namin lahat, yung unang-unang ipupunto ninyo sa gobyerno ito. Salamat po. Thank you. Salamat, Juby. Ang unang-una kong tututukan dyan ganito eh. Kasi si Bongbong Marcos, siguradong mananalo yung Vice President. So, sino ngayon ang protector ng against BBL sa Senate pag nawala si Bongbong? Siyempre, ako at saka si General Maganto. Yan ang unang-unang kong tututukan. Napakalaking issue yan. Kasi kapag pinayagan yung BBL na yan, magkakaroon ng crawling, pati yung ibang lugar, di ba? 10% lang ng petition, pwede na silang sumali sa Bangsamoro. Hanggang kakainin niya yung buong Mindanao. Dahil siyempre, yung referendum na lang, madali naman dayain yan para sa kanila. Kontrolado nila, tututukan lang nila ng baril yung mga nandiyan sa community. Sabihin, palabasin nila, 90% ang boboto na yes ha. Hindi natin makukontrol yan. Kaya yan ang unti-unting pagwasa ng ating republika kapag pinayagan yan. Kaya ganoon na rin lang pagtutol dyan ni Bongbong Marcos. Ako gagawin ko, ipapatuloy ko yan. Yan pagka-protekta dyan sa ating teritoryo na yan. Para tigilan yung pagkalukuhan ng MILF na ito. Alam naman natin sa ngayon na talagang lumalabas na ito ay kagagawa ng Malaysia. Kaya nyo nakikialam sila. Gusto nila yung negotiations nato sa Malaysia. Sila yung nagdidita na dapat ganitong petsa, magkita kayo. Ano mapakailan ng mga hayop na yan? Nagsalita si Prime Minister na yun nga. Meron palang anomalya na nangyari dyan. Nagkalagayan dyan ng di ba, meron daw sinasabi na $700 million yung ginastos nila para dyan sa BBL na yan. And yung 200 ay nawawala yata. At may mga chismis na napunta daw kay ganito yung ganyan. Pero hindi naman natin na pero aside from that issue, talagang
hindi natin dapat payagan mangyari yan dahil yan ang magiging dahilan ng pagkawasak ng ating republika just in case na na-approval yan. Yan ang number 1 na gagawin ko. At madali naman yan eh. Gagawin ko lang ng massive information campaign ng mga tao para yan ay mapigilan. At nakita nyo, doon sa ginawa ni Bongbong na talagang he came out to the press, nagsasalita siya against this BBL. Kaya kita nyo ngayon, yung mga tao, wala nang naniniwala ngayon na ipasa pa yung BBL except doon sa mga kongresista na siguro tumanggap na ng lagay. No? Alam naman natin yan eh, na tumatanggap talaga sila eh, para ano. Ako nga, nagtataka ako dito sa ibang senador at saka dito sa ibang kongresista. Ang iba sa kanila, mga kilala ko personal. Pero nagtataka ako bakit pinupush pa rin yan. At alam niyo ba ang dahilan lang dyan? Kasi pera. Ang laki kasi ng allocations na binibigay sa kanila eh. Na kung saan, nakikinabang sila. Pero hindi natin dapat payagan yan. No, pangalawa, ang magiging tatapos sa Senate, ito nga, yung gagawin tong isang sagradong chamber of legislative body, ang Senate, na dapat ang role talaga ng Senate is lawmaking, legislative body. Hindi pwedeng gawing circus yan. Hindi pwedeng gawing circus. Itong nangyari, itong nakaraang, itong administrasyon na to, naging circus ang Senate. May matatandaan ba kayong magandang batas na ipinasa nila? Wala. Anong magandang, puro pilit na mga batas kagaya ng RH law. Di ba? Alam niyo ba yung RH law na yan? Kung bakit na pilit nilang pinapasa yan? Drug company? No. International. Epic yan. Malalim yan. Ito ang Noong dekada 70, ginulo ng China ang Pilipinas. Sinuportahan nila yung kaliwa, yung komunista, para guluhin ang industrialization sa Pilipinas. At ano nangyari? Sinuportahan nila ang Communist Party, ang NPA, ang KMU, yung mga kaliwa ng mga union, mga federation. Ginulo nila ang Pilipinas. Ano nangyari dyan? Diba nagsipagsara? Aside from the fact na mataas yung kuryente, aside from the fact na talagang wala na sa level ng sweldo sa region, sa Asian region. Bakit ginawa ng China yan? Para magsipilipatan yung mga factories sa kanila. Which really happened. Lahat ng mga kumpanyang nagsipagsara dito nasaan? Nandun sa China. Ngayon, mababa kasi sila. Ngayon, ganito. Bakit niya pinipigilan ng pagdami ng tao dito? Sapagkat ayaw nila magkaroon ng malawakang workforce in the future ang Philippines. Dahil makikipag-compete tayo sa kanila. Imagine mo kung matupad dito yung mga kagaya ng mga alternative energy, kagaya ng solar, hydro. Pagka yan, inaayos yung power dito. And we have intelligent, skillful workforce. Maglilipatan dito ang mga factories na dati umalis dito. Kasi ngayon sa China, nagigising na rin yung mga tao. Nagdidemand na rin sila ng higher wages. Kaya ang nangyayari doon, yung mga factories doon, they are moving down to the more rural areas para doon mag-establish ng kanilang mga factories. Kasi doon sa mga dati ng mga lugar, nag-a-aklas na rin yung mga workers. Hindi na sila masaya doon sa pangkain lang na sweldo. Kaya mangyayari dyan, balang araw, babalik na din yung sitwasyon dyan. Ang Pilipinas, magiging hub na naman ng industrialization. Kapag na-achieve natin yung power sector na ma-resolve natin yung power crisis. At meron tayong skillful, English-speaking, talented workforce. Lilipat dito yung mga yan. Ngayon, ano ang paraan yan para mapigilan yan? Supportahan mo yung RH law para huwag dumami tao dito. Ganon ka-advance mag-isip ang China. Ginawa nila yan ng dekada 70. Bakit hindi nila kayang gawin ngayon? Di ba?
Ngayon, magtataka kayo kung bakit na ang RH Law, ang mga supporters yan, puro kaliwa. Diba? Yung mga leftist na mga kongresista. Pero, ito mga hayop na yan, yung mga putang inang yan, kahit minsan, hindi nagreklamo, kahit minsan, hindi sila nagreklamo sa panghihimasok sa teritoryo ng China dito sa atin. Maririnig mo ba yung akbayan? Yan sila Risa Hontiveros, yan si Teddy Casino, nagsalita ba sila against China dito sa panghihimasok dito? Hindi. Pero Amerikano, mag-donate lang ng gamot. Imperialismong US, mag-donate lang ng aid. Imperialismong US. O, kita nyo? Okay. Kasi talagang hinahain nila tayo sa kapahamakan. Ganyan ang gawain ng mga yan. Kaya huwag niyo iboto yung mga kaliwa yan. Questions muna. Mayat muna. Mayat, Mayat. Dennis first. Salamat po, Lakay. So, bilang alagad Attorney Gadon at saka Attorney Ong, bilang alagad ng justisya, kayo po ay exposed dun sa katotohanan na ang batas natin sa Pilipinas ang pundasyon ay Kastila. So, ang tanong ko po ay ito, bakit po may tiring sa mata si Lady Justice at ano ho ang kahulugan ng taginging timbangan at espada sa kanyang kanang kamay? Ang Lady Justice na kung tawagin ay kaya may piring ang mata sapagkat gusto niyang bigyan ng paghuhusga ang isang usapin nang walang kinikilingan at walang tinitingnan. No? Kaya hindi importante sa kanya kung sino yung tao sa kaliwa o sa kanan, kailangan may piring yan para hindi niya para maging fair and just and equitable yung kanyang magiging paghuhusga. At yung timbangan naman, isimbolo yun nung kung ano yung bigat ng ebidensya na nakahain doon sa issue, so sa usapin. At yun naman espada, ay yun ang bilang pagpapaparusa kung sino man ang mapatunayan na mayroong sala. Kaya ganun ang simbolo ng justice. Attorney Ong? That's correct. Tama po yun na yung sinabi ng kumpanyero na walang kinikilala ang justice, dapat blindfolded, no? Walang kinikilingan. He should be fair. That's the real interpretation of the symbol of law. Okay. Tama po yung interpretation. Bali, ako na yung susunod ng magkano yun. Kay Congressman Ong, tapos isang local issue, tapos yung legislative agenda doon sa lima ni Senator Maganto. Kay Congressman Ong, dito ho ba sa kaso ng KEPO, hindi ba natin nakikita yung constitutional crisis in case napatuloy siya at ang pangalan niya ay nasa balota? Because she will be filing a motion for reconsideration before the NBank COMELEC. What if bumaliktad at sinabi ang pangalan niya ay dapat i-include sa mga kandidato na presidential, then the opponents will file another case before the Supreme Court to reverse the decision of COMELEC NBank, and still tumatakbo ang oras at panahon, ito ang eleksyon at nanalo bigla si Grace po. And then the decision of the Supreme Court may reverse at sinabi siya ay disqualified to run as president. Would there be a constitutional crisis? Ang second kong tanong po mamaya kay Leon at saka kay pagkatapos mo. Well, sa palagay ko naman, it will not come to that problem, no? Una-una, alam naman ng una-una ang COMELEC, alam naman nila na time is of the essence in the case of Grace po. So sa palagay ko, once it is appealed sa committee in bank, doon pa lang madidesisyonan na. Kung mag-appeal man sila Grace po sa Supreme Court, I think it will be easy for the Supreme Court to decide it. Dahil number one, mayroon na nga decision din ang Senate Electoral Tribunal na kasama doon ang tatlong justices na she is not natural born. Well, ang issue po sa SKT is all about the senatorial seat, not the COC regarding the presidential. Yung sa senador. Opo, yun po yung issue kasi doon eh. Kasi
Kasi na-mix po yung taong bayan, bakit yung SET raw at saka yung itong COC? Kasi ang decision doon, it's all about the senatorial seat na nanapalalunan. Yung Senate Electoral Tribunal, talaga ang kanilang jurisdiction, yung pagka-senador lang ni Crispo, hindi yung presidential candidate niya. Yung sa Supreme Court, ang sa presidential candidate. Pero ngayon, sa COMELEC, nag-decide na rin na she is not qualified to run for president according to the second division of the COMELEC. So, pag hindi siya qualified, siyempre, ang COMELEC din ang naglalagay ng pangalan sa People's Machine, hindi nila ilalagay yung Crispo lang sa People's Machine. So, any vote that will be cast in favor of Crispo will never appear in the People's Machine. What is the PRO is issued by the Supreme Court to include the name of Po? Meron kasi ang lakutan ng pag ang mga qualification, it should be the COMELEC that should decide. COMELEC. Citizenship Supreme Court. COMELEC decide. Okay, pero naman siya, sino ito, break lang sa tuloy. Si Magato, si Sanggit, si Marma Sanggit, yung presidente ng Duterte, for President Movement 2016, sinitiwa yung Rando Duterte, ito si Marma Sanggit. Nangako na pupunta yung umaga sa ating forum. Nakaitit sa traffic, kaya nagbubura na rin. Sabi ko sa niya, antay ka namin. Okay. Kalion, Peralta. Kalion sa dami ng negosyo rito sa Quezon City. At sa dami ng subdivision. At marami rito at patuloy pa yung tinatawag nilang development o infra-development. Ano ang reaction na ano sa pananaw mo? Hanggang saan aabot itong development na ito na ginagawa ngayon? Kasi dati nakatandaan ko, itong area na ito na heart center, lung center, kidney center, hospital ng kabataan, ay proyekto ni Imelda Marcos para maging health, para something hospital ba? Yan ang ano. So, sa yung programa dito sa Quezon City, meron ka ba rito? Sa Chinese? Sa local, particular dito sa Quezon City, yung mga ganitong proyekto. Kasi nagsatayo na kayo na sila district ng hub dito sa UP, sa Commonwealth, tapos may natayo pa ngayon dito sa Vegas, dito sa issue na to. Particular sa interest ng mga negosyante. So, Chief, hindi maliwanag sa akin ang tanong. Pero, sasagutin ko na lang to kung paano ko maintindihan yung mga tanong mo sa akin. Una-una, si Mistake, meron siyang programang Zero Informal Settlers dito sa Quezon Quezon. Naka-anim na taon na siya sa pwesto, pero meron pang natitirang 204,000 families na subject for demolition. Okay. Yung mga na-demolish niya, ang nakita namin, dahil ako yung vice chairman ng Alyansa Contra Demolition sa Metro Manila, ang mga na-demolish niya ay yung mga lugar na binebenta sa mga malalaking kapitalista. Okay? Lalo-lalo na po sa Roque, maraming na-demolish niya kasama na yung Manila Sidling na naibenta sa malaking kapitalista. So, ginagawa nila itong mga malls at mga commercial complex. Kaya most likely, kung si District ay magkakaroon pa ng 3 taon na panunungkulan, nadagdag na 3 taon, talagang magkakaroon ng zero informal settlement dito sa Luzon, Quezon. So dahil yung 204,000 families na hindi pa natidemolish ngayon, ay tiyak natidemolish. Kaya ang sinasabi ng mga informal settlers na subject for future demolition, sabi nila, kailangan
may papalit kay Bistek, kami yun, na naiintindihan ang aming kalagayan. At pahinto muna, yung tinatawag nilang illegal na demolition sa kanila. So yun pa ang tanong mo, o yun na, ang programa natin, siyempre, pigilan natin muna, pasamantala, yung zero informal settlers ng programa ni Bistek. At tingnan kung paano matulungan at maging pantay-pantay ang turing ng local government unit ng Luzon, Quezon sa mga mayayamang residente nito at sa mga mahihirap na residente nito. Dapat pantay-pantay ang tingin. At dapat tulungan talaga ng local government unit yung dalawang sektor. Keso mahihirap ka o mayaman ka, may mga solusyon para tulungan ka. At tulad ng mga mayayaman, dapat tulungan sila sa pagninegosyo. Kaya dito sa Luzon, Quezon, ang ginagawa sa mga mayayaman dito na negosyante, hindi sila tinutulungan eh. Pinatataas lalo ang buwis, yung business tax, na ayaw nilang mangyari pa ulit sa susunod na magiging mayor nila. Kaya gusto nila nga, pagka sakaling maupo tayo, talagang ituloy ko yung plataforma ko na ibaba lahat ang uri ng buwis dito sa Luzon, Quezon. Sa mga mahirap naman, ibang klaseng tulong naman para sa kanila. Katulad ng livelihood project, mapalipunang servisyo, at iba pa na makakatulong para mawala ang kahirapan dito sa ating Luzon. So yun lang muna, Chim. Meron mo panahon pa kay General. General Muganto, kasi isa doon sa mga legislative agenda ninyo, sabi niyo yung sovereignty, assert the sovereignty of the Philippines over issues which would relate to external intervention. Particularly, sinabi niyo sama. How about the position naman dito sa maliliit na in-include sa 9 dash ng China? 9 dash line ng Red China. Tapos siya, nakapending kayo before the international tribunal body. Ano yung magiging legislative action nyo? Particular o program para dito sa mga sitwasyon. Kasi kamukha halimbawa yung Benham. Kung natatandaan nyo, we have this Benham Rise. Nasa eastern part ng northern Luzon. Particularly, ayan. Pacific Ocean. Pacific Ocean, facing Pacific Ocean. If in case one time may pumasok na isang foreigner na sabi, ay hindi, kami naka-discover niyan, kami nakagawa niyan. Halimbawa, kamukha na si Tintorio na way back 1937 pa na-discover sa Pilipinas na nandun sa southern part ng Sarangani province, and somebody from the Southeast Asia would claim that, no, kami ang unang nakakita niyan. Ano ang nakikita niyo legislative action ninyo sa issue to? Well, akin dyan, hindi naman tayo kalakasang bansa na matulad ng China or Indonesia na this foreign country is claiming our territory. Kaya we've been serious on that. Kaya meron man lang isang matapang na senador, Jimmy or president ang magsalita. Hindi yung mahilig lang tayo para kami ano ba, yung binabuli lang naman tayo naman yan. So, pakita natin na Pilipino matapang din. Kahit na ganito lang tayo, sabi nga nila kaligman, nakapagod din. So, nasa international arbitration na ngayon yan, at yun ang ating panlaban lang. Ay, US, President Obama, committed himself to help us. Nagkaroon siya ng mayroon man tatanong sa ating mga
nasa legislative power, Congress, upper or the lower house, na magsalita na maintindihan itong mga foreigners na ito, itong China and Malaysia, na ipaglalaban natin ating national territory. Because that is ours. Atin yan. Ipakamatay yung ating mga ninunod dyan. At yun, wala naman tayong magawa kundi maghintay na magiging resulta ng UN arbitration. Doon. Dahil sa ngayon, ay talaga kung physically magpapagkumpong tayo sa kanila, wala tayong magagawa talaga. Lalo na China. Sabi ko nga may karukuhan na ito. Sabay-sabay lang umiiyak, lumungkit tayo ito. Because they are billions of people. Pero pakita natin, para bang alam mo, karapatan mo, may kalaban mo, hindi pwedeng tamimi tayo ito. Maski naman ang boses natin marinig ng buong mundo, not necessarily China na. Would you say that dito sa Pemberton case na ito, we have already asserted our sovereignty aside from imposing our local laws? But despite of being in the judgment of the court, ina-accept pa rin ng US na huwag siyang modify sa belief. Hindi ako masyado makapag-komento. So the fact that the judge convicted him, okay, the original charge is murder, but it was downgraded to homicide. Naipakita naman natin na sunod yung batas natin. Kung tungkol dun sa mga privilege na maaaring makuha ni Pemberton because of the treaty between the US and the Philippines, nasa pag-uusap yan. Well, General, may papayo ko sa'yo, mahaba-haba pa ang kampanya, kaya nagagawin yung boses mo. May sinasabi na lakay. Yung dictator na meron lang akong gustong itanong kay General Magalco, yung aking idol. Sabi ko nga kanina, General, dapat ipakita ng sambayan ng Pilipino yung tapang ay sa pagkakaisa para maprotektahan itong ating mga teritoryo. Pero ito naman ang mapupunan mo. Ang sa bagay na ito, ang tanging nagsasalita lang dyan, puro pahapyaw pa, sinoy-noy lang. Pero nasaan itong akbayan, itong KMU, itong mga yung mga kongresista na kagaya ni Tepi Casino, ito sila Risa Ontiveros, itong mga Sanlakas, yung mga kaliwanian. Bakit kahit minsan hindi sila nagreklamo na itong China nakihimasok sa ating teritoryo? Pero pagka tungkol sa US, mag-donate lang ng gamot ang US, magsusunod na sila ng flag. Mag-donate lang ng medical equipment sa US, susunugin na nila yung EPG ng Presidente. No. Bakit pero ito, panghihimasok ng China, kahit hinali hindi sila nasasalita. Ano kaya ang ibig sabihin nito, General? Tama siya, Tony. Ako yan din ang napupuna ko Bakit pagka US ang nagbigay ng pagpulong sa atin, ay pinupunan ng militanting natin na grupo. Samantala ang China, ayan, harap-harapan, dinadurog tayo, pinakuha yung teritoryo natin. At nagpapanta pa na sirahin tayo. Walang tumitibong mga militante natin. Katulad ng mga taong ginagit kay attorney. So, medyo yata tugma, yata tama. Kaya, ang ating mga senador, ang ating mga ilimen, tahimik din. Okay, mapinali na si Kado Ikatapusin natin formal ito ating forum kasi we're running out of time. Gusto ko rin nakawin sa pagdating ni Joey, si Joey, General, Debro ng DJ, Ilocos Norte, during your time, nalaman niya natin dito kaya lumalas dito. So,
Pampinali. Pampinali. Si Senado. Senado. Para tatlong clarification lang. Bukod dun sa mga bayan na nababanggit nyo, etc. Huwag nyo na isama yan sa analysis nyo ng makabayan. Dahil sila makabayan na. Ha? Sila nakikinabang sa budget ng USAID. Kaya hindi na sila nakikialam ngayon sa mga issue yan. Pangalawa, ang kapal ho ng propaganda payola sa media. Pinalalabas ni Rex Gatchalian na natalo sila sa Comelec on the mere issue of misrepresentation of residency. Hindi po totoo yan. Pag pinasa niyo ang desisyon ng Comelec, grace po, because a candidate who files and claims is a natural born citizen has the burden of proof of submitting documentation that she is a natural born citizen. Ang pangalawang grounds ng Comelec is failure to prove her natural born status. Pangatlo pong clarification, huwag kayong malinis dyan dahil ang kapal ng payola, no, ha? Talagang binapatulang nila yung residency, yung citizenship, pinahihina nila, no? Okay. Pangatlong clarification, hindi po si Grace po ang champion ng mga foundling. In fact, si Grace po ang pinakamalaking oportunista na nag-take advantage ng kahinaan at kawalang karapatan ng mga foundling. She is trying to maximize political juice out of these helpless orphans. Okay? Hindi rin po si Cynthia Villar, hindi rin po si Laurel Licata, si Bam Aquino, Pia Cayetano, Tito Soto ang champion ng mga foundling. Dahil hanggang ngayon, wala pa silang ginagawa para sa mga foundling. Ang champion po ng mga foundling ay isang high school dropout na senador, si Lito Lapid. Salamat po. Ang Rizal Dr. Peter Cruz ng Bono ng umaga. Salamat kay Senator Larry Gadon. Senator Larry Gadon. Salamat kay Senator Romeo Magando. Salamat kay Mayor Leon Peralta. At salamat kay outgoing Congressman. Ang interaction ng Senator ngayon, kundi magpapahinga muna. But of course, siya pa ay malaki ang trabaho po. Malaki ang trabaho. Mas malaki sa At open pa rin yung kanyang invitation sa atin na pupunta ng Samar para makita yung mga, sabi niya, mas magandang beaches kasi sa Boracay. Reminder lang. Reminder. Imbitahan natin sila sa ating Christmas party. Baka makalimutan. Siyempre. December 16 po. Ating Christmas party. December 16. December 16. Salamat po na marami. Mabuhay tayo lahat. At we'll see you on December 16. Wednesday. Yes, sa Forum. And next to that, yung ating Christmas party on December 16. Of course, yung si Pierre Magato, open din yung kanyang area sa Mindoro. Just in case gusto nyo mga sa Mindoro at magpahinga doon. Pagkakain ng abing. My right name is Maria. Maraming kapit doon.